Kuya Lar, good showbiz news naman tayo. Naabangan to ni Tita Mary and Justice Days. Hi, Tita! Hi, Mary Ann. At tungkol sa lalang pagganda ng career ng ating kapusong si Sheena Halili. No doubt, pansin na pansin si Sheena lalo sa comedy. Ngayon, bibida na siya sa isang TV special pero ibang genre naman. Kung ano yan, watch this. Sheena Halili, magbibida na. Si Sheena ang napiling bida para sa Hollywood special ng 700 Club na Ang Tanikala, ikalawang libro. Isa itong horror drama na mapapanood sa Monday, Thursday dito sa GMA7. Para sa Starstruck alumna, magandang pagkakataon ito di lang para sa kanyang career, kundi para magpasalamat sa blessings na natatanggap niya. Christian kasi ako, di ba? Christian ako. Parang magandang opportunity na rin itong binigay sa akin na ito yung way ko para pasalamatan si God. Parang ako, nagpapagod ako, umaarte ako para sa mga tao. Siguro maganda naman yung umaarte ako para kay God. Ipaintindi sa tao na kailangan talaga natin si God sa lahat ng bagay. Umaasa si Sheena na susuportahan ng fans ang kanyang unang lead role kahit hindi ito sa comedy. Isa kasing true-to-life horror drama ang kanyang unang lead role. Sana ma-appreciate nila, sana makita nila yung ibang Sheena naman, ibang side ni Sheena. Kung bongga ang career ngayon ni Sheena, ganito rin kaya ang kanyang love life. Dahil balitang may non-showbiz guy na sumusuyo sa kanya. Okay naman ako, masaya naman ako sa love life ko. Makulay naman ang buhay. Pero, wala lang talaga akong boyfriend. Walang commitment, wala akong boyfriend. As in, may mga nagpapakilig sa akin. Papasayang. Binida rin ng young actress na in good terms sila ni Rainier Castillo, di gaya ng dati. Noong una, syempre, nagkakailangan talaga. Inaamin ko naman yun. Hindi ko nga siya nakausap dati. Pero syempre, mag-okay naman na kami ngayon. Magkaibigan na kami. Sobrang close na. Hindi man sobra-sobra. Close na kami ngayon. Alam mo yun, parang nagkakabiruan na kami. May mga bagay na pinagkwentuhan na kami na personal. Ayan. Eto tanong ko sa inyo. Gusto niyo ba nga puno ng green ang kapaligiran nyo sa loob mismo ng bahay? Kasi problema natin di ba? Kulang tayo sa tubig, masyado mainit ang araw. Ang fear natin, baka magsayang tayo ng tubig, kumbaga plan tayo sa labas ng bahay. Pues may solusyon po tayo dyan at kasama natin ngayong umaga si Miss Dolly Perez, isang landscape architect. Good morning, Miss Dolly. Good morning. Okay, so Miss Dolly, ano po ba ang advantage ng paglalagay ng mga plants indoor sa loob ng ating tahanan? Well, for one thing, ang mga indoor plants, parang transition from the garden to the indoors. Kasi, can you imagine kung ito walang halaman? Parang bare siya, no? Boring, kumbaga. Oo. Exactly. So, ang nangyayari, when you put the plants inside, indoors, it's like bringing the outdoors inside the house. Bring the life inside the house. Kasi alam niyo po ba, pag nakatingin kayo sa green, sabi nila, di ba, according to research, nakaka-relax po ng inyong mga mata. So, saan lugar po advisable sa loob ng bahay maglagay ng mga plants? Would you say na it's better ilagay sa kwarto, sa sala, sa kitchen? Actually, everywhere, no? I will explain some of the uses, no? Ang mga plants talagang nagpapaganda ng bahay, no? Nagbibigay ng buhay. It gives life to the indoor. So you can put it anywhere. You can put it in the living room, in the lanai, even in the bathroom. Hindi ba maganda pag may plants doon, no? At saka may iba pang uses, no? One thing, it enhances the house, no? It enhances the atmosphere, no? And sometimes you can also use plants as what you call foreground and background. Di ba sa stage, naglalagay ka ng plants doon sa footlights para gumanda siya, no? Alam mo, paglagay ng green, nag-iiba talaga ang atmosphere, no? So, kung gusto yung mas gumanda ang inyong mga tahanan talaga, Miss Dolly, ang advice nyo is to put more plants in the house. Yes. Alright. Thank you very much, Miss Dolly. Thank you po. Alright, di pa naman po tayo dito mga kapuso. Kasama rin natin si Miss Vanjigo, isa pong eksperto pagdating sa mga halaman. Siya po ay isang botanist. Good morning, ma'am. Good morning. Nagkaupo ba ako ulit? Baka matakpan ako napaka-ginormous na halaman na to. So, syempre yung mga halaman eh, hindi lang po sa labas ng bahay, like sinabi po Miss Dolly, sa loob ng bahay, maganda rin po siyang ilagay, no? So, ano po ba yung kaibahan? So, if we compare yung outdoor and indoor plants? Yung mga outdoor plants po,
Kasi dahil sa nakabilad sila sa araw, mas marami silang pangangailangan na tubig. True. Aha. So, mas mabilis kasi ang metabolism nila. So, mas mabilis din silang kumonsumo ng fertilizer. Okay. Samantalang sa loob ng bahay, dahil nasa lilim sila, Lilim, oo. mas slow yung metabolism ng halaman, mas konting tubig na kailangan dahil nakalilim sila. True. At mas konti din ang fertilizer na kailangan. Okay. Curious lang po ako, no? Pag sa labas ng bahay, ilang beses po natin dapat diligan ng mga plants? Alam mo, ang pinakamagandang gauge, no? You feel it, no? Kung tuyo na siya, ibig sabihin kailangan na niya ng ng tubig. Kung hindi na pareho nito, ma'am. Alam mo, maski na 1 buwan, 3 buwan hindi mo diligan, that is called Sansevieria. Maski 3 buwan hindi mo siya diligan, pwede. So sa loob ng bahay, okay lang na ganito kalaki yung mga plants. Would it be advisable? Yes, ma'am. In fact, that was the only plant that survived in the moon. So, Ayun. ganun ano yung halaman na yan. Ganun ibig sabihin yung matibay. Matibay. Oo. So, nag-survive siya sa buwan. Yes, ma'am. Nang gano'ng katagal? I don't know, but because according to NASA, they planted several plants in the moon, and that's the only plant That survived. So, it's the only plant. Kasi sabi, di ba, ang moon kasi wala naman talagang oxygen eh. Yes. So, hindi na kailangan ng oxygen. At saka sila yung halaman na kumakain ng metal in the air, at saka sila yung nagka-cleanse talaga. At saka mabango po yung halaman na yan. Wow! Yung bulaklak. Parang kailangan ko yata mag-plant ng ganyan sa bahay. Maraming salamat Yes, po, ma'am. ma'am. Thank you very much. Okay, nakarinig na po ba kayo ng hydroponic? O yung sinasabi nila na hydroculture plants. Kasi di ba sinasabi nila, ay marami sa ating mga kinakain ngayon yung mga pangsalad. Galing po yun doon. So para ma-explain yan, kasama po natin si Mr. Carlito Chua ng Miura. So good morning, sir. Good morning, ho. So Mr. Chua, please explain to me, ano po ba ang hydroculture plants? Well, ang hydroculture is actually a method of growing plants. Yung pagpapatubo ng halaman na hindi gumagamit ng lupa. Kaya ang tinatawag dyan, soilless. Yung hydroculture, the word hydro stands for hydroponics. What does that mean? It's Hydro yun kasi nga, water, di ba? Water, Yes, like you said, It's oo. purely based on water. Oo. Ang the main difference, yung sinasabi mo kanina na para sa yung kinakain natin Yung mga lettuce, di ba? Yes, yes. Yung wala na nga ano Yun, purely water. Itong sa amin, it's water with hydropebbles. Ito yung tinatawag na hydropebbles, yung mga malilit na yan. If you look at the microscope, makikita mo yung hydropebbles, butas-butas yan sa loob eh. Kaya nag-absorb siya ng tubig. So yun yung nagbibigay ng tubig sa halaman, kaya hindi mo kailangan diligan araw-araw. So itong mga pebbles na to, actually they have water inside them. Yes, it retains water inside. For how long though? At saka gaano kalaki ang mga, kumbaga ano ang pinakamalaking plant na pwede mong gamitan ng ganito? Actually, we can use yung hydropebbles sa all types of plants from this size to that size, even to this size. Ganyan kalaki. Malalaki pero lahat na yan pang indoors. So yun ang kagandahan nito. Yung hydropebbles, actually, malinis yan, no? Correct. It's not messy pa, no? It's not messy. You can wash it. Yes. And, it does not, it disintegrate. Okay. Many uses talaga. Maraming salamat po, sir. Okay. Mr. Chua, thank you very much. Okay, kasama natin ngayon si Mr. Christopher de la Cruz naman. Ito sa mga Magic Jelly. Alam mo, matagal ko na ito nakikita. Talagang, usually, nakikita ko siya with Lucky Plan. So, tell me about this. Okay, good morning po sa inyo, Good morning. Ma'am Lynn. Itong Magic Jelly is a Japanese technology. Okay? Lalo na ngayon, summer, di ba? El Nino. Kailangan natin magtipid ng tubig. Yun, correct. So, ito ang napakagandang alternatibo na gagamitin natin para sa mga indoor plants natin. Yun na nga. So ano ba meron ng Magic Jelly na kaya niya magpatubo ng plants at magbuhay ng plants nang walang tubig? Okay, meron siyang plant nutrients na nanggagaling sa loob. It's a resin material. And then, it has a capacity to absorb and release water. Okay. So, kung water lang ang gagamitin natin, mas madali siya mag-evaporate. True. So, ito siya, solid na siya eh. So, mabagal ang evaporation. So, ang gagawin lang natin is, once na nag-shrink, pwede natin siyang lagyan ng konting tubig and then mag-expand. Tataba siya ulit. Ay, okay. So, gaano katagal kaya ito bago, kailangan ng lagyan ng tubig? Depende po sa dami ng paglalagyan natin sa vase. Okay. Like for example, this one. Pag Pinuno mo maliit yan. siya,
I think mga 2 months Uy, bago siya mag-shrink. Okay. And then pag nag-shrink siya, you can put a little bit of water. Alright. So, less maintenance. Oo Easy nga. to maintain. Actually, wala nga maintenance, di ba? Yeah. Maraming salamat talaga sa iyo, Christopher. Thank you, Christopher. And thank you to all our guests today. This morning, ako mga kapuso, ayan, nakita yun po sa inyong mga tahanan. Maaari kayong maglagay ng inyong mga plants, maaari nyo mapaganda at maging mas maaliwalas pa ang inyong mga tahanan. Ito po ang mga methods na maaari nyong gawin. Okay, mga kapuso, dyan na po kayo. Balik agad ang unang hirit.